Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Joy Manipes. Meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si Maricar Domingo. Meron siyang 9 na mga comments. Mones Borromeo. Meron ding 9 na mga comments. Nandyan din si Roro Siquera. Meron siyang 8 na mga comments. And Uzay Neti. Meron ding 8. Lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before tayo madidebunk na naman ng mga misleading video ng mga DDS kasi meron na naman silang ipinakalat. Actually, ang dami mga kababayan, alam nyo, ang dami talaga ng mga bugok ng mga DDS. Kumakapit na talaga sa mga misinformation, kumakapit sa mga misleading na mga video kasi nga wala sila ditong mailalatag na mga konkretong ebidensya. Ilalo na doon sa usapin na daw itong 18 Marites, meron silang konkretong ebidensya na para matawag na legit ang kanilang mga sinasabi or statement doon sa affidavit. Pero wala ho tayo nakita na legit or konkretong ebidensya. Kaya ngayon, kumakapit na lang sila sa mga misleading videos. At syempre, pag-usapan din po natin ulit itong si Senator Erwin Tulfo. Kasi nga 'di ba, mamaya na yung isasagawa na legit na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nito ho ay pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nga meron dito hong mga sumausaw na mga grupo dito sa mga maanghang na statement na inilabas o sinabing ni Erwin Tulfo the other night. Okay? And also pag-usapan din po natin, ito na naman hong merong yatang pumalit dito kay Eloy Bugres at saka ni Maharlika. Sina Sir Ivan, meron ho yung palagi lang daldal ng daldal nandun sa ibang bansa. Pero hindi si Dean Chase. Merong iba mga kababayan. At mamaya, ibubuking natin ang kanilang mga kasinungalingan. At marami pang iba. So before that mga kababayan ko, siyempre i-announce muna natin ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Okay? So ang nanalo ay galing sa comment ni Laura Lynn Tutor. So ang kanyang comment ay meron hong 36 lahat na nag-like. Kasi ang kanyang comment mga kababayan, sabi dito, PBBM is a good leader in the Philippines. Which I agree. Good leader talaga itong si President BBM. Kaya lang, ang dami mga ok-ok, mga salat ng lipunan na lagi sinisiraan si President BBM, yung Marcos administration, ilalo na si FL at saka si Isimar. Diba? Kasi nga wala silang magawa. Wala kasing mukhang ikaka-proud itong grupo ng DDS, lalo na ito si Sara Duterte. Kasi nga marami mga ebidensya laban kay Sara na kung saan ito si Sara ay nangurap. Nangawat kasi. Tasa involved yata dito sa drug money. Itong si Sara Duterte. O diba? Dapat nga tayo magpasalamat no na kay President BBM na dahil kay PBBM nabuking itong malita. Nabuking itong mga corruption dyan sa DPWH. Kaya lang yan ho ay gintwist na mga tauhan ng pamilya Duterte. Diba? So, thank you so much no and congratulations kay Laura Lynn Tutor. So kay Ma'am Laura, I think she knows
already kung paano ito i-receive, i-claim ang kanyang premyo, which is i-comment nyo lang ho, i-message nyo si Sir Ivan doon sa ating Facebook account na Jail Review TV. And after that mga kababayan, maklaim na niya ang kanyang premyo na 250 pesos through GCash. Okay? So again, congratulations kay Ma'am Laura Lynn Tutor. Mga kababayan ko, uunahin muna natin. Ito nga ipinakalat na naman ng mga DDS na misleading video. Ano si Ivan? I am very sure nakita nyo na ang video na yan. Diba? Meron hong nagdala ng maleta. So doon sa maleta, ang daming bundled na pera mga kababayan na kinuha. Tapos ito ay inilipat doon sa isang bag. Diba? Pero ito ay ginamit ng mga DDS kasi yan daw ay ebidensya ng 18 Marites na meron dang nangyaring bigayan, meron dang nangyaring hatian na pera galing sa maleta. Diba? Tapos alam nyo ba, ang video na yan mga kababayan ay hindi ho kuha sa Pilipinas. Kasi ito ho ay nakita natin una doon ho sa nag-fact check. Ang na-fact check yan una ay itong nangangalan na si Fafa Benz. According sa kanya, fact check. Basahin ng buo ang caption or detalye. The women and all the persons involved in this video are all Indonesian. Diba? DDS, pahiya kaya ano? So sabi dito, this event happened in Indonesia in March 2024. The money involved in this video are Indonesian rupiah. This video captures a moment of conspicuous wealth involving Fanny France. Si Fanny France mga kababayan, yan ho ay kilalang-kilala na skincare entrepreneur. For example, di ba katulad nila ni Dr. Vicky Bello, katulad nila ni J. Pangilinan, ni Rizalana Sebastian, at saka si Angie King. Mga kilala ho sila ng mga skincare entrepreneur. So the same din, ito si Fanny France doon sa Indonesia. So sabi dito sa note na inilagay ni Fafa Benz, a well-known skincare entrepreneur, influencer, a public figure from Makassar, Indonesia. This video was filmed at Fanny France's massive joint birthday and wedding anniversary party. She brought the luxury suitcase packed with stacks of currency specifically to serve as awang sawiran. Awang sawiran. Ibig sabihin daw niyan mga kababayan ay mag-tip. Yung tipping and splashing of money, a culture in Indonesia. So yan ay culture nila kapag meron mag-party, merong wedding. Katulad ho dito sa Pilipinas, 'di ba, yung kapag merong kuratsa, nung ganun ka ng pera, ganon din yan daw mga kababayan na magtitip ka ng pera or mag-splash ka ng pera kapag merong party na ganyan or anniversary. So it happens to be nandyan itong si nagangalan na si Fanny France. So para ma-confirm natin, para ma-verify natin kung totoo ba talaga itong video na to, pinuntahan ko mismo yung account doon sa TikTok yung kumuha ng video mga kababayan. At ang nangalan ho ng account na yan or ang kumuha ng video na yan, itong si Saria Abahar AOFF. Yan ho, Saria yata yan, Saria Bahar. So, dito ko nakita mga kababayan, sa kanyang compilation sa video, nandyan ho sa baba. Diba? So, hindi tayo sure kung yung babae na yan ay siya ba ay kilala ni Fanny France, siya ba ay partner sa negosyo, siya ba ay ibitado or baka inibitahan lang doon sa anniversary party or sa wedding, tapos siya yung malapit doon kay Fanny France na merong inilagay na pera doon sa kanyang bag, so binidyohan niya. So, ito ang totoo. Hindi sila Pilipino. Sila ho ay Indonesian mga DDS. Diba? Klaro-klaro ho, kitang-kita ho dito sa compilation video ng isang Indonesian na influencer. Diba? Booking na booking talaga eh. Ganyan kasi ang gawain ng mga DDS. Kumakapit na lang kung hindi sa AI, dito din sa misleading video. Totoo yung video, pero ang context mga kababayan na ipinakita dito ng mga DDS, yan ho ay misleading, misinformation. Ebidensya daw yan ng 18 Marites. Nakakatawa talaga eh. Sa mga kababayan ko, ang AFP nga pala, nabigay sila ng statement na nakiusap na sila sa publiko na itigil na ang pagtawag na 18 ex-Marines sa grupo ng mga witness sa flood control. So, pinapayuhan nila ang publiko, pinapayuhan ng AFP ang publiko na wag na silang tawagin na ex-Marines or 18 ex-Marines. Di ba hindi ko yan ginawa? Kasi ang tawag ko sa kanila ay 18
ex-Marites, hindi Marines. So siguro yan ang panawagan ng AFP kasi ayaw nila na madamay yung mga matitino na mga Marines. Diba? Kasi kapag tatawagan nito sila na 18 ex-Marines, parang nilalahat na eh. Diba kapag merong word ng Marines, lahat na ng Marines. Siyempre yung mga gonggong na yan, hindi lahat dyan ay Marines. At karamihan dyan ay mga awol. Tinanggal ho sa kanilang serbisyo kasi meron silang ginawa na hindi maganda. Kaya para hindi madamay yung mga matitino na mga Marines, so hindi dapat tawagin or mararapat na hindi na sila tawagin na 18 ex-Marines. Diba? So sa 18 ex-Marines, good luck na lang kasi sila ho dito ay inibitahan ni Senator Erwin Tulfo para sa mangyayaring hearing mamaya sa Blue Ribbon Committee. Actually mga kababayan ko, marami ho mga inibitahan si Senator Erwin Tulfo. Yes, marami ho. Isa ko sa nakita doon si dating Speaker Martin Romualdez, pati din yung ibang mga congressman at lahat yung mga nabanggit doon sa mga pinadalhan daw ng maleta. Pero hindi tayo sure kung si Trillanes ba ay dadalo doon or inimbitahan ba. Hindi natin sure. Pero ang sure, mangyayari yung hearing mamaya. So, I am sure mga kababayan na ito ay mukhang yata magkakagulo doon. Na naman. Diba? Mukhang yata magkakagulo doon. Kasi nga, itong mga DDS at saka yung mga DDS senators, hindi nila matanggap na merong ibang grupo na legit ho yun na Senate Blue Ribbon Committee na maghihiring na kung saan padadaluhin itong 18 ex-Marine, ex-Marine na, wag mag-Marine, 18 ex-Marites at saka itong si Baligod. Hindi nila matanggap. Diba meron hong nakita, meron tayong nabasa na certification or letter yata yon para doon kay Baligod na yung nag-imbita daw sa kanila, na Blue Ribbon Committee, mamaya ay hindi daw yan valid, hindi rin daw yan legit na grupo. Di ba meron kumalat yan ngayon na letter? Itong si Cayetano nagpadala ng letter doon sa 18 ex-Marites at saka kay Baligod na kanyang pinapayuhan na hindi daw yan legit, hindi daw yan valid or hindi daw yan legal na grupo. So ang 18 ex-Marites ngayon medyo naguguluhan na. Kasi kapag hindi sila dadalo doon, mamaya sa hearing, sila ho ay ipapakontempt or ipapahuli. Diba? Gulong-gulo na ngayon ang 18 ex-Marites. So ipakita ko muna sa inyo itong balita na kung saan si Senator Erwin Tulfo ay humingi ng sorry doon kay Cayetano, doon sa mga majority Cayetano Black kasi nga diba meron siyang sinabi na medyo hindi maganda tas masyadong maanghang kasi nga kanyang kikwelyuhan daw itong si Cayetano kapag magsasagawa ng hearing. So si Senator Erwin Tulfo ay humingi ng sorry. For more details, let's watch this. Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Black kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority Black. Isa nga riyan si Senator Loren Legarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Black. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado, batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore.
Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayon acting Senate President at Senate President pro tempore, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, si Senator Alan Peter Cayetano naman muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each House shall constitute a quorum to do business. Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Dito, sinabi rin ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian. Napakahirap po, but I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, Law Deans, Law Professors at mga dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? Sa hiwalay na pahayag, bagamat walang pinangalanan si Lacson, pinasaringan niya na kung mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Samantala, tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangunguna ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block. Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Lahat din daw ng senador pwedeng dumalo. Si DDS vlogger Boytin kay St. Peter Cayetano mga kababayan, nanawagan siya kay Senator Win Gatchalian na siya ay makipag-usap na para daw kasi meron din siyang naisip na solusyon. Meron din siyang naisip na solusyon, di ba? Bakit niya hindi ginawa na solusyon nung hindi pa ganun ka-worst ang issue dyan sa Senado mga kababayan? Sakto ba ang tanong ni Sir Ivan, di ba? Bakit noon wala siyang ipinakita na solusyon? Tapos ngayon, na naagaw na ni Senator Win Gatchalian yung Senate acting pa naman. Wala pa namang Senate President ngayon dyan sa Senado, kundi acting pa lang. Ibig sabihin, nakuha ni Win Gatchalian yung posisyon. Itong si Cayetano, hindi na siya Senate President. Pero sa kanyang isip, Senate President pa rin siya. Diba? Sa kanya lang yon. Pero ang legitimate na acting Senate President ay itong si Win Gatchalian. May kipag-usap siya dito kay Win kasi meron daw siyang naisip na solusyon. Dapat i-live stream nila. Dapat i-live selling ni Cayetano kung ano ang kanilang mapag-uusapan. Kung sakaling silang dalawa ay mag-uusap, mga kababayan. Diba? Nakakatawa talaga eh. So ngayon mga kababayan ko, before nga pala natin makalimutan ang aking nakalap tungkol doon sa ipinakalat na misleading video ng mga DDS na ebidensya daw ng 18 Marites na merong hatian ng pera base doon sa ipinakita nila na video. Na yung video na yon ay Indonesia. So kung bakit ko nasabi na yun talaga ay legit na sa ibang bansa or sa Indonesia dahil din sa pera mga kababayan. Diba? Kung i-zoom in natin yung pera, tingnan nyo yung porma. 5,000 or baka 50,000 mga kababayan. Isa lang na banknote. 50,000. Meron mang ganyan na pera ang Pilipinas, 50,000 or kahit 5,000. Well, tinanong ko ang Google, mga kababayan. Tinanong ko yung Google, well, meron naman pala talaga na inirelease noon na 5,000 pesos na banknote. Meron ho. According dito sa sagot ng Google, oo, naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ng 5,000 pesong papel noong 2021 bilang pagdiriwang sa ika-500 anibersaryo ng Victory at Mactan. Itinatampok nito ang mukha ng batang bayaning si Lapu-Lapu. Gayunpaman, ito ay isang commemorative banknote, pang-alaala lamang. Ibig sabihin, bagamat ito ay legal tender o totoong pera na maaaring gamiting pambayad, hindi ito ginawa
para sa pang-araw-araw na sirkulasyon. Limitado lamang ang bilang ng mga ito at kadalasang binibili ng mga collectors. So, ibig sabihin, yan ho ay rare na banknote, DDS. Yung 5,000 pesos. So meron pala niyan. At saka ang mukha dyan sa pera ay si Lapu-Lapu. So sabi pa dito mga kababayan, para sa pangkalahatang sirkulasyon, ang 1,000 pesos bill pa rin ang pinakamalaking halaga ng perang papel na ginagamit natin sa araw-araw. Ibig sabihin yan, DDS, wala hong 5,000 pesos, wala ding 50,000 pesos na pera. Kasi yung 5,000 pesos, rare yun. Pang-alaala lang yun. Pero hindi yun magagamit sa pang-araw-araw natin. Meron ho ang Indonesia rupiah na 5,000, mga kababayan. O, di ba? Meron ding 50,000 na pera. O, di ba? Ang laki nun ng kanilang pera, mga kababayan. Kasi mas malaki pa yung value ng Pilipinas, ng Philippine money kaysa Indonesia. Kaya malaki yung numero doon sa kanilang pera, mga kababayan. Pero sa Pilipinas, wala hong ganyan na klase na pera. So ito ay legit. Yan ho ay sa Indonesia na video. Pero ginagamit pa rin ng mga DDS para panguuto sa kanilang mga tagasunod. Mga gunggong naman kasi, mga tanga naman kasi, di ba? So mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo ito nga vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ano ko ipapakita sa inyo? Parang ganito rin yung mga dating ng paramdam ni Senador Escudero bago siya pumasok ng Senado. Ito yung mga ganito rin dating ng mga paliwanag. Yan, nakikita ba nyo? Medyo malabo lang. Ano nakalagay dyan? Diba? Ayan, nakikita nyo? Medyo malabo lang eh. Pero ito yung nakalagay. Basahin natin. Ha? Ano to, by the way, baka hindi man na yan. Si Senador Joel Villanueva yan ha. Lumalabas ngayon itong ganitong issue sa media. Ay, nakalagay dito ganito. Ha? Mr. Cayetano, kahit magkakampi tayo, ang masasabi ko, mali ka. Wow. Nagkorong na sila, 12 senador. At binakante na ang mga posisyon, legal yun. Ayan na sinasabi niya. At hindi lang pwede na mag-elect ng SP o Senate President. Kasi nga, need o kailangan ang 13 votes. Ayan na sinasabi. Tapos may pahabol pa rito sa baba. Hindi ko alam kung sa kanya galing ito, pero naglalabasan ito. Hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin kahit illegal. Hindi ako papayag dyan. Parang ikaw na lang ang nagdidikta sa lahat eh. Oh, wow. Ayan po. So, wala hong denial na lumalabas. Dito ho sa lumabas na ito di umano galing kay Senador Joel Villanueva. Kung siya'y maglalabas ng denial sa isyong iso, ibig sabihin hindi ito sa kanya galing. Pero 2 araw na itong lumalabas, 3 na yata, hindi pa siya nagdi-deny. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Tapos, yung paliwanag na yan, kung yung mapapansin, ganito rin ho yung sinasabi ni Escudero. Before at saka after na siya ay lumabas. Ano ang kanya sinasabi rito? At hindi rin siya nag-deny. Mukhang ito talaga yung kanya sinabi. Ayan, si Escudero. O, nasabi ni Escudero dito, Senador, linawin ko lang, ang katapatan ko ay sa tama at sa katotohanan. Walang majority o minority. Kung makita ninyo man ako na lumipat, dahilan yon ng tingin kong tama at dapat. Kita na mo yung mga Tagalog na yan. Senador, Chis Escudero, na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng 12 at nagkaroon sila ng quorum at naghalal ng Senate President pro tempore at ng opisyal chairman ng iba't ibang komite. In other words, siya ang dahilan kung bakit nakabuo ng 12 ang bagong majority ng Senado under Senator Gatchalian. So nakita nyo, hindi nakakalayo ang mga pahiwatig at sinasabi ni Escudero at saka ni Villanueva.
So kayo na ho ngayon ang bahala. Anong tingin ninyo? Si Villanueva ay maninindigan na rin bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Sasama sa majority para magkaroon ng katahimikan, magtrabaho na sila. Kung mananatili siya sa kampo ni dating Senate President Cayetano na ayaw sumuko, ayaw bumigay. At parang siya lang ang nagdidikta. Ganun po ang dating. Matindi. Matindi ito. So, kakaiba yan, mga nangyayaring ito. Pero hindi yan. Meron pa hindi ako nakakamali. Mga 3 pa eh. As of now, meron pang 3 pero ayaw kong pangunahan. Ito kaya ko lang ginamit yung statement na yan na naglabasan. Inamin talaga yan ni Escudero. Yung kay Villanueva, wala naman siyang denial. Hindi niya sinabing fake ito, hindi niya sinabing hindi galing sa kanya ito. Hanggang ngayon, wala siyang sinasabi. So malamang galing din sa kanya. Parang ganon. Aking opinion. Sa opinion natin. So anong ibig sabihin? Medyo matagal-tagal lang ulit bago magbalik ang session ng Senado kasi naka-recess sila ngayon. Pero kung pag nagkaroon ng special session na pabor ang Malacanang kasi nga maraming naipit na trabaho, malamang doon natin makikita ang 12 majority plus 2 o plus 3 pa. O baka madagdagan pa. Kasi sa totoo lang naman, mga senador pasintabi na hanggat maaari at tingin ko naman kagalang-galang pa rin kayo until now. Nasa oposisyon kayo o nasa majority. Kayo ay senador ng mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo sa inyo. Hindi ang mga Duterte. Hindi kung sino. Kaya dapat maglingkod kayo sa bayan. Magkaisa, magtrabaho para makagawa ng batas at matulungan ang gobyerno at ang mamamayan. Kung puro na lang kayong away dahil meron kayong pinagtatanggol na pamilya, meron kayong gustong proteksyonan na pamilya, hindi kayo senador ng bayan niya. Senador lang kayo ng iilang tao o pamilya. Huwag ganun. Ang sinumpaan nyo sa saligang batas, lahat ng alituntunin ng saligang batas ay inyong tutuparin at gagawin. Bilang halal national mission ng bansa. Bilang institusyon ang Senado. Ganun po yan, paalala lang. Kaya parang kung yung mapapansin, yung statement na lumabas between Escudero at saka Villanueva, may pitik sa tama kami. Hindi kami sa mali. At saka huwag nyo kaming diktahan. Kami senador ng bayan. Okay, tama yung mga hugot na gano'n. Ibig sabihin, may nagdidikta sa kanila. Ang feeling nila, dinidiktahan na sila nitong dating Senate President na si Cayetano. O kung sino man. Para hindi sila manindigan para sa bayan. Manindigan sila para sa kanila lang. O, kita mo na. Nabasa, di ba? Binasa ko naman sa inyo yung lumabas. Hindi nagkakalayo ang dating ng kanilang paliwanag. Sila'y para sa tama. Sabi nga ni Escudero na isang araw na interview siya, senador ako ng bayan Hindi naman ako senador kung kanino Nadadamay na yung aking obligasyon. Damay na yung aking dapat na ginagawa bilang senador. Ayun. Tama naman yun. Ganon lahat ang senador. Pakita mo yung isang araw, si Loren Legarda parang nagparamdam na ng kakaiba rin ang dating. Ano sabi niya? Basta merong isa pang dumating dun sa majority, wala na kami. Gagawa daw siya ng paraan, parang meron pa siyang ganong salita Hinihikayat ko yung ibang kasamahan ko na sumama sa majority para magkaroon ng katahimikan. Pero Loren, total sinabi mo yan. Ikaw na lang ang sumama para matapos na yan. Di ba, Senador Loren Legarda? Kung inaamin mo nung ikaw nakikipag-usap kay Secretary Remulla na basta magkaroon ng 13 tapos na ang laban, talagang majority na, yan ang sinasabi ng saligang batas, tapos sabi mo, gustong manghihikayat ka para sumama, ikaw na lang ang sumama sa grupo ng majority para matapos na yan. Total, broadcaster ka, alam mo yung problema ng masang Pilipino. Senador ka ng Republika ng ilang beses na. Matagal ka ng politiko. Alam mo kung ano ang nangyayari at masamang nangyayari ng epekto ng ganitong magulo. Palagay ko, ibaba mo na ang dapat mong ibaba. Ano mang klaseng pride yan? Taong bayan paglingkuran. Huwag kang sumama sa iisang pamilya lang. Kasi ikaw ay broadcaster na nirespeto bago naging senador. Na ang mga mamamahayag may paninindigan. Hindi yan kakampi kahit kanino man.
dapat kanyang kalurin. Paalaala lang, Senador, mabuhay ka. At yung iba pang senador maninindigan doon sa kailang sinumpaan tungkulin. Kailangan na ngayon para magkaroon na po ng official business na tuloy-tuloy at wala ng away. Dahil ang pinag-aawayan lang naman ninyo ay proteksyon ng isang pamilya. Pambihira naman kayo. Please like and share, subscribe and follow. Opinion lang po ito base sa mga pinanguugutan. Baka mamaya mga kababayan, merong mangyari na magibang bakod. Baka merong senador na pupunta doon sa minority o baka sa majority. Hindi natin alam. Pero dito kay Joel Villanueva, mukhang nagparamdam na siya. Kasi nga 'di ba, wala naman siyang sinabi na hindi yan totoo ang kanyang sinasabi. So pinitik niya itong si Cayetano. Si Cayetano sumusobra na kasi. So malamang sa malamang, 'di ba, sabi ko sa ating next vlog o sa ating last vlog na mukhang ito si Joel Villanueva, gugulatin itong si Cayetano. Sana din ito ring si Mark Villar at saka itong si Loren Legarda. Sana mamaya. Okay? So before tayo magpapatuloy mga kababayan, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds. Nandyan sila si Marquez Hernandez from North Carolina, USA, Bibian De Vera, Leonardo Astillero, Erlinda Odolio from Muntinlupa. Kasama din natin si Aurora David, Walter Romano, Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din sila si Nestor Potian from Norway, Haitsu Leonardo Manansala, Trening Lozano, Susan Zipagan, Haitsu Michael Vinas, Rick Bernal, Uzay Neti, Abing Sulit. Nandyan din si Mila Valdez from Muzon, Taita Rizal, RN MSN from Los Angeles, California, Milagros Faconwan from Taiwan. Nandyan din si May Benzer and hi si Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ng isang nagangalan na si Sentido Comon. Ito kasi ngayon ang medyo sumisikat na rin na vlogger ng mga DDS. Naalala nyo ba mga kababayan, di ba ipinakita ko dito ang kanyang balita or kanyang vlog na meron na daw inilabas na TRO ang Sandigang Bayan para pigilan yung pag-aresto kay Bato de la Rosa. Nangyari ba? Siya ang nagbalita noon. So yun ay piki. So ang kanyang balita na naman ngayon na lulusobin daw ang Malacanang sa June 12, 2026 para daw mapalitan si PBBM. Ipakita ko muna sa inyo ang kanyang video na kung saan nanghihikayat sa dito sa mga kababayan natin na madali lang daw lusobin yung Malacanang. Madali lang daw lusobin ang Malacanang pero wala naman siya dito sa Pilipinas. Ito ang kanyang sinabi. Guys, may balak pala talaga na lusubin ang Malacanang sa June 12. Yan ang nakalap na intelligence report ng Camp Crame na ngayong araw ng kalayaan ay lulusubin ang Malacanang para patalsikin ang pinakaugat ng problema ng bansa. Yan nga mga kaibigan, hindi ako magtaka kung mangyayari ito. Kasi napakadaling lusubin ang Malacanang kung lahat tayo ay magtulong-tulungan. Kaya nating lusubin ito. Nagawa na ito dati, hindi ito imposible. May mga security guards na harang-harang, pero kung gagawan talaga natin ng paraan, magagawa yan Hindi imposible yan. At nakikita ng marami ng pinakaugat ng korupsyon, pinakaugat ng mga katiwalian sa gobyerno ay si BBM. Mantakin mo nagdala siya sa atin ng 7.2 inflation rate. Napakataas na ng mga bilihin sa Pilipinas. Ang dami ng nagugutom. Tapos 18.3 na ang foreign debt natin, ang utang natin sa labas. Hindi na natin ito kayang bayaran, interest pa lang. Ikaiga na tayo. 203 billion ang nawala sa flood control scams at 500 million na mga Pilipino walang trabaho. Si Marcos talaga guys, sinungaling, adik, at ang ginagawa ay panay pangako. Ni isang bagong classroom sa Department of Education wala pang nagawa. Pero ang dami na niyang nasabi tungkol dyan. Kaya hindi na talaga makatwiran to. Hindi na talaga ito katanggap-tanggap. Hindi ako magtaka na ang lahat ng mga Pilipino ay lalabas na one day at patalsikin siya. Di ba? Nakakatawa naman. Ang sabi niya mga kababayan na hindi daw siya magtataka na lalabas yung taong bayan para patalsikin sa pwesto si President BBM. Kasi si PBBM daw ang punot dulo ng korupsyon. Alam nyo, hindi siya updated, no? Nasabi niya, 7.2 daw yung inflation rate sa Pilipinas. O ang latest na rate or ang latest na report na inilabas ng ating gobyerno is 6.8 na lang. 6.8 inflation rate. Ibanalita yan, that is 4 days or 5 days ago yata yon. Tapos sabi niya, 18 point something ang utang na daw ng Pilipinas.
Magkano dyan kay Digong? Diba? Ang tanong natin, magkano dyan kay Digong? Tapos sabi pa niya na madali na lang daw lusobin yung Malacanang kasi nagawa daw yan noon, mga kababayan. So tayo manawagan, mga DDS, manawagan kayo sa kanya na siya dapat ang manguna dito. Siya dapat ang manguna dito na lumusob sa Malacanang. Titingnan natin kung kaya niya. Tapos kayo ang ibabala dito, kayo ang ipapaon dito para lumusob doon sa Malacanang. Tapos siya sitting pretty lang sa kanyang vlog. Diba, gunggong talaga dapat siyang pitikin. Dapat kayo na manawagan sa kanya na umuwi ka dito sa Pilipinas. Tapos ikaw yung manguna para lumusob sa Malacanang. Oh, diba, nakakatawa talaga Ang balita na yan ho ay walang katuturan. Hindi yan mangyayari. Makailang beses na ho nilang sinasabi. Kahit nga, di ba, nagkaroon ng hearing yung INC, tas sana puwersa sa grupo ng nila ni Kibuloy, nagawa ba nilang lusubin ang Malacanang? Hindi. Tapos ngayon daw, June 12, lulusob daw yung taong bayan sa palasyo o sa Malacanang para daw patalsikin sa pwesto si President BBM. I don't think so. Hindi yan mangyayari. Maraming beses na silang nagsana puwersa. INC, di ba? Nandun yung mga DDS Crunes, nandun kasama nila yung grupo ni Kibuloy. Nangyari ba? Napatalsik ba nila sa pwesto si President BBM? Hindi. Mas na-impeach ito si Sara Duterte 2 times na. O, diba? So, ang panawagan ninyo dapat, ito si Sara Duterte ay ayusin niya ang pagsagot sa mga akusasyon sa kanya. Kasi ang totoo dito, siya yung korap sa ating gobyerno. Ang pamilya Duterte yung mga korap at hindi si President BBM. Si President BBM, siya dito yung nakatuklas na ganun na pala kalala ang korupsyon dyan sa DPWH. At sangkot rin dito yung mga kalyado ng pamilya Duterte. Diba, sentido komon? Sentido komon ang kanyang pangalan pero hindi niya naman ginagamit ang kanyang sentido komon, mga kababayan. Kundi gumagamit lang siya ng balita galing sa mga trolls nila o mga DDS vlogger. Yan ho ay nasa ibang bansa. Siya ngayon ang pumalit kay Maharlika at saka ni Eloy Bogres kasi ito si Eloy Bogres pinaghanap na ngayon ng otoridad dyan sa Dubai. O, diba? Iyakan sila lahat. So anyways, mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong podcast ni Senator Chis Escudero kasi dito niya i-explain kung bakit siya nainis aside doon na siya ay nainis o minit ang kanyang ulo kasi siya ay tinanggal sa GC nila ni Cayetano. At ito din ang rason kung bakit siya lumipat doon sa minority. For more details, let's watch this. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So, acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Sir, pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. Sen, hindi ka ba natatakot sa paglabas mo sa plenaryo, tawagin kang traidor,
Kasama yun siguro, pero ang tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro. 70%. O baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka at 55% sumama sa'yo. Halos hating-hati ang bansa natin sa ngayon na napakabigat bitbitin ha. Ang hirap gumalaw, ang hirap magpasya, ang hirap magkaroon ng isang aksyon o paksa na pwedeng pagkaisa ng higit na nakararami. Ang definisyon ko ron, 70-80%. So palaging may ganon, pero bahagi na yun ng trabaho ko siguro sa serbisyo publiko. Kung magpapasya akong tumakbo muli, edi mapagpapasyahan at huhusgahan ng taong bayan yun sa balota. Kung magpapasya akong hindi na, walang pagkakataon na mahusgahan yun. Pero, tama ka. Kasama sa trabaho yun, kinabahan ba ako, natatakot ba ako sa mga ganon? Siyempre, concern yun. Pero hindi ka naman din pwedeng matakot doon at gumalaw base sa takot. Na baka may ganyan. Ginagawa ko lamang kung ano ang tingin kong tama. Ano man ang pakson o grupo na kinabibilangan, ano man ang pagkakaibigan na meron o wala sa isa o magkabilamang pangkat. Sen, hati po yung reaksyon ng tao. Tama po kayo Talagang makita mo hati. Yung dati na nagagalit dahil dun sa definition ninyo ng forthwith, tinatawag na kayo ngayon na savior o hindi kaya hero. Anong masasabi niyo po doon sa mga kaganapan na yon? Lahat naman ng bagay sa tamang panahon, lumalabas yung totoo at lumilinaw. Kaugnay ng forthwith, nagpasa ang Korte Suprema. Tama ang ginawa namin. Wala kaming ginawang mali. May mga ibang opinyon, pero sa dulo, kaya nga tayo nabubuhay sa isang sibilisadong lipunan Pag hindi tayo nagkakasundo-sundo, may korte para magpasya para sa atin. Kung hindi tayo magkasundo sa isang bagay, may korte para maghain ka ng reklamo mo na siyang maghuhusga kung sino sa inyong dalawa ang tama. Pwedeng sumasang-ayon ka sa desisyon ng korte o hindi, pero wala kang pwedeng gawin kung hindi sumunod. Kung hindi, magkakagulo-gulo at magkakaaway-away lamang tayo. Tulad lamang ng isyong ito sa Senado ngayon. Nagkatulakan yata na naman kanina. Sa totoo lang, nakakalungkot bilang miyembro ng Senado. Nakakalungkot siguro kahit sa pananaw ni Numan. Subalit, may remedy naman Kung hindi ka sang-ayon, hindi ka pwedeng magmatigas na lamang, di ba na? Hindi, basta ako ito. Bahala kayo sa buhay nyo, gagawin ko to. Basta ako pa rin. Di ba? Dumulog sa korte at hayaan natin ang korte magpasya. Kaya ngayon sinaside na basihan ng pagkaka-convene ng Senado ay desisyon din ng Korte Suprema. Do you think it's legally valid, sir? Yung sinabi po ni Senator Win. May basihan. Ang Avellino versus Cuenco ay dinesisyonan niya ng 1935 Constitution. Magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issue din doon ay Senate President. Pero kaya nga hindi sila nagkasundo, dinimanda ni Avellino si Cuenco. Opo. Kaya nga nagkapasya nagkaroon ng desisyon Ngayon, kung mangyayari man yan, pwede naman magdemanda rin. Iba na nga lang siguro ang pangalan. Cayetano versus Gatchalian. At ang Korte Suprema, kada merong mga kasong inaakyat sa kanila dahil nag-iiba yung komposisyon. Ulitin ko, under the 1935 Constitution yung Avellino versus Cuenco. Matagal na yan. So, maaaring magbago ang Korte Suprema. Maaari din namang sundan niya yung desisyon niya yun. So, sa dulo, Korte magpapasya ng mga bagay-bagay nito at sana hindi dinadaan sa tulakan, sa bangayan, Pero sa away o sa sakitan. Pero Sen, umattend po kayo nung last session. I'm assuming po na since umattend kayo doon, you actually believe yung current na argument ni Senator Win. Is that fair to say? Oo, pero ang mas higit na importante ron na magkaroon ng sesyon. Kaya hindi ako nagsasalita gaano tungkol doon. Kaya sa paliwanag ko, sa pahayag ko, pinaliwanag ko lamang yung aking naging posisyon, rason kung bakit ko ginawa yun. At hindi ko masyadong pinaliwanag dahil hindi ko nakikita namang papel na dapat kong gampanan yun. Dahil kung hindi nga sila sang-ayon, yung kabilang panig, may paraan naman para questionin yun. So are you saying, sir, na para magkaayos-ayos sila, dapat umakyat sila sa Supreme Court? Hindi para makaayos-ayos, para masettle yung issue. Yun ang mapayapang paraan. Kesa may dalawa kang nagsasabi, sila ang hari. Di ba? Magulo yun Pinagdaanan na rin natin sa kasaysayan natin yan. Kung maalala, hindi pa yata kayo buhay. Hindi pa naman. 1986, wala pa Meron. Buhay na kayo? Opo. So, noong 1986, dalawa yung nagsasabing presidente nun Sabi ni Cory noon, dinaya siya. Sabi ng COMELEC, si Marcos ang panalo. Nagrarally silang dalawa, nagmamatigasan.
nagtapos yan sa EDSA 1 na parte na ng kasaysayan natin. Ganon din yung panahon ni Pangulong Estrada sa EDSA 2 naman. Hindi siya pumapayag na umalis, pinapaalis siya. Sa dulo na paalis, bumaba sa pwesto pero siya pa rin daw. Yun, umakyat sa Korte Suprema yon. Gamit ang kanyang journal ni Senator Angara, tatay ni Secretary Angara ngayon, sabi ng Korte Suprema, constructively resigned si Pangulong Estrada. At sinabing si Pangulong GMA ang Pangulo. So, nakita na natin nangyari yan. At nalampasan naman natin yan na hindi tayo nagkakasakitan ng grabe. Sana, ganun din yung mangyaring solusyon dito sa kasalukuyang issue natin na kinakaharap natin. Yan, Sen. Di ba bago kayo pumasok ng plenaryo, may hamon yung media na dapat 13 signatures daw. Pero bakit yung reorganization 12 lang yung votes, tinuloy nyo pa rin po? Nagmamadali po bang Sang-ayon kasi sa saligang batas, ito yung bagong provision na nasa 87 Constitution na wala sa 35 Constitution. Nakalagay sa 1987 Constitution, kailangan mo ng mayoriya ng lahat bago ka makahalal ng Senate President o Speaker. Wala yon sa 1935 Constitution. Pero, sa pangalawang talata, pwede ka mag-elect ng ibang mga opisyal ng Senado at Kamara ng mayoriya ng quorum. Okay. Yun nga yung nangyari nung, I think may 2015 president na sinaside sila na ang Pangulo ng Senado ay si Senator Drilon. 3 ang nakapiit, 4 ang abroad. Bakit mahalaga yon? Kasi ang definisyon ng Korte Suprema sa Avelino Cuenco, bahagi sa desisyon yun, if the senator is outside the coercive jurisdiction of the Senate, ibig sabihin, hindi siya pwedeng piliting mag-attend, hulihin, arrestuin para mag-attend, hindi siya kabilang sa quorum. Kabaliktaran nun, totoo din under our rules, if I'm not mistaken, Section 99, pwedeng ipa-aresto ng minority, ilang senador lamang, halimbawa, ilang congressman lamang, yung mga senador na nasa loob ng bansa para piliting mag-attend para magka-quorum dahil trabaho namin yun . Okay. In fact, kasama sa provision yun, pwedeng ipalock yung pintuan at yung mga nasa loob na hindi pwedeng palabasin. At yung mga nasa labas ay dalhin sa loob. Para sa akin, again, maaring interpretasyon ito ng ilan o nung OCO, at kung hindi sang-ayon yung iba, edi may pagkakataon namang iakyat ito sa Korte Suprema. Pero Sen, given all your answers, I feel like we're heading for a constitutional crisis. Hindi naman. Alright. Ang usual definition ng constitutional crisis ay ito. Nagbabanggaan ang 2 sa 3 ahensya ng pamahalaan, executive, legislative, judiciary. Yun ang crisis. Let's say, may utos ang korte, ayaw sundin ng presidente. May batas ang kongreso, ayaw patupad ng presidente. A constitutional crisis is usually defined in a republican system of government where there are 3 branches. May nag-aaway na 2 branch. Ito, away to sa loob ng iisa. So, Senate crisis lang siya. Hindi to away ng buong kongreso. Walang bangayan sa pagitan ng Senado at Kongreso. Wala. Within the Senate Sa lang. loob Senate lamang. crisis lang talaga. So, Senate crisis siya siguro, hindi pa siya constitutional crisis. Sen, after nung mga mangyari nung mga huling araw, paano magbabago yung direksyon at agenda ng Senado at meron pa bang posibleng lumipat dito sa bagong majority? Hindi ko masasagot yung huli mong tanong. Kada isang senador may kanya-kanyang pasya, rason at dahilan kung anong gagawin nila, kung kailan at saan. Pero tingnan natin yung calendar na lamang ng Senado. Recess na kami. Sa punto de vista ng 2 panig, recess na kami. Kasi nga, sumulat din si Senate President Cayetano na adjourn na. Tapos, in-adjourn na rin kahapon ni Acting Senate President Win. So, adjourn na kami. At least nagkakasundo sila doon. Hindi issue yun. Ano ang calendar namin ngayon? Kaugnay ng impeachment dahil yun lamang ang tatakbo ngayong recess. Kapag ka naihain na ang huling pleading ng magkabilang panig, prosecution man o respondent, magsischedule ng pre-trial ang Senado. Ang pre-trial ay tatagal ng 1 hanggang 2 linggo. So tinatayang matatapos na yung pag-file ng last pleading next week, 2nd week of June. Isasagawa ang pre-trial 2 weeks, huling 2 linggo ng June, at pinalabas na yung calendar yata na magsisimula ang trial sa July 6. Yes. So, recess kami, pero kailangan namin mag-convene bilang impeachment court sa July 6. Issue doon kung sinong, di ba? Kung hindi pa nasisettle to. Kaya po ba Presiding, natin maging fair doon sa impeachment trial? Magiging impartial po ba siya? Ako, oo. Pero kada isa dapat din oo. Kasi nakalagay din naman sa rules namin. Sinumpaan nila yun. Sinumpaan nila yun. Pangalawa, binago yung rules kahapon. Sinabing pwedeng mag-elect ng presiding officer. So, ibig sabihin, pwedeng iba.
Kasi may posibilidad na yung presiding officer ay baka, yung Senate President ay baka hindi abogado. Actually, parang meron na ring blessing in disguise yun. Bakit? Kung may issue ngayon sa kung sino ang acting o Senate President at magbe-preside, pwedeng pagbotohan yun under our rules. Dati, bago nung amendment, hindi pwedeng pagbotohan yun, ha? So, pwede sila mag-away till kingdom come. May proseso na para pagbotohan yun. Hindi ko alam kung yun ang naisip nila kung bakit nila ginawa yun, pero ngayon, pwede na. Sen, tatanong ko lang din, kasi sa ngayon, ang lumalabas, di ba, acting president si Senator Sherwin, hanggat hindi makaabot sa 13, ganun ba ang mangyayari ngayon? Oh, pero hindi naman siya vacuum. Kaya nga may Senate President Pro Tem ka parang Vice President yan. Habang walang presidente, siya ang gaganap ng tungkulin bilang presidente hanggat hindi nakakaabot sa 13. 13, okay. Aminado naman may mga nagsalita lang kahapon na medyo nalito lang, pero aminado naman na walang Senate President. Acting Senate President lamang si Senator Wen. So kahit mag-livestream si Cayetano, hindi na siya yung Senate President. Yung pananaw na pinangahawakan niya, may basihan din naman, legally. Pero ang solusyon nga sana, imbis na mag-agawan sila ng trono, may dumulog na lamang sa korte para pagpasahan ito. Yun para sa akin yung mapayapang solusyon sa problemang ito. Sa paglabas mo kahapon, bilang hurado, may kinikilingan ka ba sa impeachment proceeding? Wala, kasi hindi ko pa nababasa. Ganyan kataas yung complaint. Ang dami. Kasama annexes. Ganyan din kataas halos yung answer ni Vice President Sara Duterte. So, pag pinagsama mo, ganyan kataas. Sa totoo lang, hindi ko pa nababasa. Sisimulan ko pa lamang basahin itong recess. At magbabasa pa rin ako ng Rules of Procedure ulit dahil nag-bar ako 1993. Halos pareho naman. May konting pagbabago pero kailangan mo pa rin magpatalas ng konti. Kaugnay sa mga bagong Rules of Procedure at Rules on Evidence para makapagpasa ka ng walang kinikilingan at nakabase lamang sa ebidensya. May mga usap-usapan ginawa mo daw to dahil para sa sarili mong interes or sa flood control issues or baka daw may kapalit na maleta or what? Ano masabi niyo ron, sir? Asan? 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung forthwith. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan. Hinarap namin isa-isa yon. Nakabinbin, 2 kaso pa, hinaharap din namin yon. At buo din ang paniniwala namin malalampasan namin yon. At mapapatunayan wala kaming kasalanan. Pero hinaharap namin yon. At walang kinalaman yun dito. Sana tigil na. Opo. Ganun pa rin Wala namang pagbabago Kung ano yung sitwasyon ko bago kahapon, yung pa rin ang sitwasyon ko sa ngayon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo kung isasampa nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun At hindi naman tumigil. Hindi sana tumigil na. Pero hindi. Sir, ano po yung, kung meron po kayong message doon sa mga Senate staff ngayon, kasi sila po yung naiipit Ano po yun? Na nauunawaan ko ang kanilang kalagayan, na naawa ako at na naiipit sila. At sa totoo lang mas matagal sila sa Senado kaysa sa akin. Kami halal lang kami, dumadaan lang kami. Sila halos buong buhay nila Senado na. At sa totoo lang, para sa akin, hindi mo pwedeng tawaran na mas mahal nila ang Senado at ang institusyon kesa siguro kami na dumadaan lamang. Minsan mananalo, minsan matatalo, hindi natatakbo. Sila, dyan na sila tumanda. Masakit para sa kanila. May mga nakakausap ako ilan sa kanila. Masakit para sa kanila itong nakikita nila nangyayari sa Senado. At na-frustrate na rin sila kung bakit ganito ang nangyayari. Nadagdagan na naman kaninang umaga. Walang may gusto na nangyayari ngayon sa Senado. Kaya hanggat maaari, kung may paraan, kung pwede tayong mas magtimpi, mas magpasensya, kung pwede tayong magbigay, magpakumbaba, hanapin namin yon, kaming mga senador mismo. Gawa namin ng paraan para hindi na madamay pa yung institusyon at gayon din yung mga secretariat na nagtatrabaho sa Senado ngayon. Naipit sa ngayon sa kasalukuyang kalagayan. Sobra yun. Siyempre takot sila, baka kumampi sila dito, dedemanda sila ng civil service, permanent sila Malay ba nila kung ano yung, di ba, kung ano yung nangyayari sa politika. So sana wag natin silang ilagay sa balag ng alanganin, wag natin sila ilagay sa gitna, wag natin gamitin silang sangkalan dito sa kasalukuyang issue na ito. Sen, i-follow up ko lang din dun sa tinanong ni JC kanina. Wala bang kinalaman yung palasyo sa naging desisyon nyo na magpakita doon sa plenary kahapon? Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo walang kinalaman sa posisyon ng
Senado o bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng 3 araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Di ba? Wag na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang paniga na dapat ganito. Huwag gamitin to. Hindi tama to. Hindi na tama yung ganito. May ibang paraan. Iba yung kaisipan nung iba. So, kailangan kong tayuan kung ano man ang paniniwala ko. Kailangan kong gawin kung anong tingin kong tama at nararapat. Hindi para sa sarili ko. Hindi para sa isang pangkat o grupo. Pero para sa Senado na, bilang isang institusyon. Tungkulin na yung pinag-uusapan para sa akin. Hindi na kulay sa politika o pagkampi sa isa o kabilang grupo. Madi-divide po kasi yung base nyo dyan para sa akin. Yung sa naging desisyon nyo po. Para sa akin, hindi basehan yun eh. Tingin mo ba porkit halal na opisyal ako, ibang halal na opisyal, palagi ka mag-compute? Palagi ka mag-survey? Anong gagawin natin? Sa pula ba tayo o sa puti? Sa kanan o sa kaliwa? Ano man sabi ng survey? Ang hirap nun ha. Kasi pag yan ang sinunod mo, makikita mo na ang paninindigan, prinsipyo at paniniwala mo, ganun-ganun no? Pero kung paninindigan, prinsipyo at paniniwala mo ay pareho at hindi nakabase ron, makikita mo, pag binaligtanawan mo, diretso yung takbo. Hindi zigzag. So, Sen, ano bang prioridad ngayon ng Senado? Isaayos ang kanyang tahanan. Para sa akin, yun ang numero 1 prioridad. Dahil ang krisis nga ay nasa loob. Pangalawa, hindi man kami magkakapareho ng pananaw, mag-usap ng matiwasay at payapa, at ang hindi pinagkakasunduan idulog sa korte, sa husgado. Huwag ilagay sa alanganin at igitna ang empleyado at hanapan ng paraan bilang mga mature na leader ng bansa na gumalaw, umusad at magawa ng Senado ang trabaho, kabilang na yung impeachment na isinampa sa amin, kabilang na yung pagbubukas muli pagdating ng SONA at pagpasa ng makabuluhang mga batas, upang sa gayon ay sa kabila ng aming magkakaibang kulay na dinadala, sa kabila ng magkakaiba at matitindi naming pagkakaiba sa posisyon, sa kabila ng tampuhan o sama ng loob sa bawat isa, makapagtrabaho kami. Kahit naman kayo sa mga trabaho nyo, kahit yung ating mga taga-subaybay, sa pinagtatrabaho nila, hindi naman nila best friend lahat Hindi naman nila paborito yung boss nila pero trabaho to kaya tinawag trabaho So sana malampasan namin yung mga personal na inggit, alitan, away, sama ng loob para lang magawa namin yung trabaho namin. Kasi pagkatapos ng opisina, hindi naman natin kailangan magtawagan Hindi naman natin kailangan mag-best friend Hindi naman kita kailangan tawagan pag nalulungkot ako Di ba? Basta sa trabaho, magkakasama tayo. So, wala pong hard feelings pag tinanggal kayo sa GC? Slight. Pero lilipas din yun. Lilipas din yun. Malalampasan din natin lahat yun. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Add natin si Sen sa GC natin. Ikaw, JC, matanong kita. Ano sa pananaw mo yung iba't iba ang pinanggalingan ninyong paniniwala din tulad lang ng mga miyembro sa Senado? Hindi naman lahat ng bagay kailangan ay may kaugnayan sa politiko, sa politika. Sa Senado lang, kung tingnan mo lang in a vacuum. Sang-ayon ka ba sa nangyayari? Gusto mo ba? Kanino kakampi? Yan. Ako naman actually. Hindi. Ang gusto ko sana sa mga senador natin, nagtatrabaho na lang para sa natin, sa mga kababayan. Pero yung nangyayari ngayon, hindi talaga ako pabor. Yung masyado na magulo. Toxic na, kumbaga. Kahit kaming, hindi naman kami senador, kasi yung nakikita namin, parang pati kami apektado. Sumisikat nga ang Senado sa hindi magandang paraan Di ba? Pero again haharapin yung impeachment, yun may kulay talaga yun. Yun. Kasi may dinedemanda, may mananalo, may matatalo. Pero ito wala tong kinalaman doon Ito Senado lamang. Nico, ikaw, ang tingin mo? Sa Kaninong panig ka? Ay, kila Senator Win po. Ito dumiklara. Sobrang saya ko po talaga nung nakita ko po kayong pumasok doon. Napapalakpak po Tama, may panig-panig talaga kahit sa labas. Gumawa pa nga po ako nung maliit na video para sa memes na kayo po yung bida. Kasi masayang-masaya po talaga ako. Kasi mga meme din na hindi. Pero maganda naman po ito. After the show, papakita ko po sa inyo. Pero kaugnay ng nangyayari sa Senado. Meaning, sige, na kahapon, pero yung mga nangyari itong nagdaang mga linggo, na parang bida nga kami, parang uso kami, parang Senate Flix. Actually, wala namang may gusto nun To be famous, yes. To be infamous, no. Para po kasi ang dating nun parang yung sa Avengers, yung bigla kayong
Parang ganun yung dating nun eh. Tapos Nandun ba? nagpalakpakan pa sila. Staff yun actually, sa staff yun. Kasi nga, nafu-frustrate na rin yung staff eh. So yung staff po sa tingin nyo, natuwa sila dun sa ginawa niyo po? Sa mga nakausap ko, oo, ulitin ko, masakit sa mata nila, masakit sa dibdib nila yung nakikita nilang nangyayaring ganun. Wala silang kinakampihan. Susunod sila kung sino man ang mahalal na Senate President. So, 2 Senate President ang nag-i-issue ng memorandum sa ngayon. Yung isang memorandum na inisyo yata, work from home, yung Blue isa, tuloy. Ang kawawa dito sa kabilang banda, yung staff. Naiipit. Naiipit. Hindi naman dapat eh. Hindi ka dapat papiliin sa kanilang dalawa. Dapat sana mag-usap, magkasundo, hindi man magkasundo, mag-agree na hindi mag-away, Hindi pero magkatulakan. huwag ilagay sa gitna yung staff. Oo. Walang may gusto nung nangyayari. I'm sure, even Senate President Cayetano does not want what's happening. Wala namang may gusto. Ikaw ang Senate President, nangyayari yan sa tahanan mo, kaharian mo, may nasasakupan mo. Walang may gusto nun. Di ako walang may gusto nun. Pero ang importante siguro, isang tabi natin kung ano man meron tayong personal para magkaroon tayo ng perspektiba at makita ano bang pwedeng solusyon na magbibigay ako, magbibigay ka rin. Magpaparaya ako, magpaparaya ka rin. Speaking of that, sir, kung meron kayong one fixed solution para po sa Senate ngayon, what is that? Galangin ang boto ng mayoriya. O ano man yun. Sa ngayon, boto, ang mayoriya ay alanganin. Meaning, 13 kasi maliwanag eh. So may desisyon na tinatayuan, etc. etc. Pero sa ngayon, ang bilang ay 12-10. 12-10. Kung magiging 13 yun, edi mas maliwanag. So Tapos. kung tatanungin mo, sana dumating sa hindi malayong hinaharap na may makabuo ng 13, sino man yun. Sino man yun ha, ulitin ko ha. Sino man yun, para tapos na. Wala nang issue, reklamo o problema. Kaya Mark, anong tingin mo? Yung sa tanong nyo sa kanila kanina kung Oo. kanino ko kampe. Ay, isa pa yun. Hindi, ayoko po nung kaguluhan. Ayoko nung... Hindi, yung pinaka na-off siguro ako, dun sa putukan talaga. Kasi yung nangyari na ganun. Tapos yung lumalabas sa investigasyon kung ano yung tunay na nangyari. Tapos merong sense sa amin, sa social media, na parang pinagtatakpan yung tunay na nangyari nung ibang mga tao eh. Yun ang nakakalungkot na Scripted. na lumalabas sa amin na na nangyayari. Walang lugar sa Senado natin yung ganong kaguluhan na magpapaputok ng ganon, na parang trigger happy yung lumalabas. So sa amin po, sa social media namin, yun ang sentimiento ng mga viewers ko. Ako na bagabag din ako dun sa nakita kong putukan sa loob ng Senado. Hindi dapat nangyayari yun. Sa loob man ng Kongreso, ng Senado, ng Korte Suprema, anumang tanggapan ng pamahalaan, sa loob ng Malacanang. Wala dapat putukan. In fact, ang mandato dapat ng Marines, perimeter security. Sa anumang sibilisadong gobyerno, pamahalaan o lipunan, wala ka dapat nakikitang naka full battle gear, di ba? Na sundalo sa civilian na opisina. Maliban na lang kung martial law, di ba? May emergency talaga. May gera, may terrorist attack. Pero kung wala naman, di ba? Ang samang tingnan, kaya tayo sumikat sa labas man ng Sa Pilipinas. Japan. Kasi ang tingin ng mga dayuhan at ibang bansa, pag may naka full battle gear sa loob ng Senado, ng Kongreso, parang, hoy, ano nangyari? May gera. Magulo na. Oo. Sana naiwasan yun at sana hindi na muling mangyari yan. Maliban na lang kung talagang parang martial law, nag-take over na, sige, pero pag hindi, dapat sana hindi nangyayari yun. Sir, so, tanong ko lang po do you think the Senate was ever under attack? Wala kasi ko dun eh. Maaga ako umalis. Tulad ng dati. Pagtapos na yung trabaho. Hindi, tapos na yung trabaho. Diba? Wala namang gagawin. Mag-speech sila. Maaga ako umalis nun. Actually, wala ako doon. Hindi totoo na umalis ng maaga lang yung iba. Minority. Majority ako nun. Bumoto ako sa nanalong Senate President. Wala akong personal knowledge dun sa nangyari. Kasalukuyang iniimbestigahan na yata yan ng maraming ahensya. Kabilang ang Senado, Ombudsman, PNP, NBI, DLG. So 5 sila nag-iimbestiga dyan. So intayin natin ang resulta ng investigasyon. Kung tatanungin mo ako kung ano ang nangyari, wala ako dun eh. Pero can you comment what Secretary Mulya said na there was no attack? Or all the evidence points out that there was no attack. Can you comment on that? Preliminary lamang na finding yun. Hindi pa yun yung final na finding nila. At yung ibang ahensya, wala pa ring finding. So, para sa akin, ayokong pangunahan yung resulta ng investigasyon. Hintayin na lang natin. Itong mga kaganapan at nangyari sa Senado, ano man siguro ang kulay na dinadala, ano man siguro ang grupong kinabibilangan, ay hindi gusto yung nangyari. Kaya lang parang bawat araw, pilit tayong tinutulak sa direksyong hindi natin gustong puntahan. Exactly. Akala nga ng ilan, kabilang ako, na matapos ang kahapon ay mas magiging matiwasay at mapayapa na. Pero tila patuloy pa rin yung hidwaan. Pero panalangin ko, umaasa ko,
na sana maghilom anumang sugat, sana lumamig ang mga mainit na ulo, sana magkaroon ng perspektiba, nagkakasundo man o magkakaiba man ang lahat, na iuna ang Senado, iuna ang institusyon. Okay lang na hindi magkasundo, okay lang na hindi mag-best friend, okay lang na hindi pareho ang pananaw, basta wag naman dalhin sa ekstremo na para tayong isang demokrasyang bata at bago pa lamang na hindi naman totoo. Matandang demokrasya na rin tayo. Pinagdaanan na natin to, mas malala pa. Sana napagpulutan natin ang aral at natuto tayo mula doon. So ang panawagan siguro ko at hiling ko sa inyo, sa ating mga kababayan, dagdag na pag-unawa pa sa amin, sa inyong Senado, at panalangin na malampasan ng inyong Senado yung kinakaharap namin sa ngayon ng mga hamon at pagsubok. Okay, so kasama din natin, nandyan si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Shirley Riesman, Ashin from Athens, Greece, nandyan din si Elizabeth Bacolcol, Tony De Los Reyes, Evelyn Garcia, Haitsu Munez Borromeo, Norma Ligaya Picardal from Manfel, Canluban, nandyan din si Estrella Ramos, Erica Mapagmahal, Rodi Cristobal, nandyan din si Zinaida Acosta of Tacoma, Washington, Haitsu Ferdinand Saklayan from Maribeles, Bataan, Ana Corduba, nandyan din si Carolina Quijano TV, Haitsu Dionisio Peralta from QC, Irene Agalimba, Maria Maruja Viñas, nandyan din si Bulacla Kabiling, and Haitsu Gloria Marquez. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Mike Cervera. For more details, let's watch this. You know, ang aking unang reason talaga why I invited you is because ang daming lumalabas na istorya na your life is in danger. Ayun nga. Maraming tumatarget sa'yo. Yun nga. Especially so because very vocal ka, especially against the Dutertes and the DDS. Can you tell us about this muna? Liwanagin natin kasi nag-umpisa itong mga pagbabanta mula ng nilalabanan na natin sila kung paano sila makipag-usap o magsalita sa social media. Halimbawa ng pagmumura. Alam mo yan na hindi tayo mapalamura. Kaya lang, mukhang hindi yata pinakikinggan nila yung sinasabi natin. At sa pamamagitan nga ng naisip natin na bakit hindi natin labanan at kung ano yung kanilang lingwaheng ginagamit, yun ang gamitin natin. Baka sakali, epektibo nga. Mukhang nasasaktan sila kapag binabalik natin yung mga basura na nanggagaling sa mga bunganga nila. Sir Jojo, alam mo naman, mula sa ama, sa anak na babae, sa anak na si Basti na gustong maging presidente pa. Lahat yan nagmumura. Ang tanong ko sa mga nagagalit na mga taga-suporta ng mga Duterte, galit na galit kayo kapag kami nagmumura, pumapalakpak kayo kapag mga Duterte ang mga nang nagmumura. Diba? Yun lang naman yan eh. Simple. Ang tanong ko. Diba? Oo. Okay. Medyo yan ang gusto ko sa'yo, Mr. Mike Cervera. Ako nagugulantang sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay. No? Kasi primarily, alam niyo po, to be a bit personal, before we get into the politics of it all, you're a known businessman, you know? You're a successful businessman. And then itong pagbablog na to, just recently lang, no? Before we get into the politics of things, no? Bakit bigla na lang okay ka naman, you know, biglang inisipan mo magganito, mag-vlog and ano? Naalala ko kasi lagi yung bilin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, sa lahat ng pagkakataon na alam mo na meron kang magagawa at hindi mo ginawa, ikaw ang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. So, laging laman ng isip ko yun, meron naman akong magagawa. Kahit katiting na maiaambag ko para sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kaya, nandito tayo, Sir Jojo. Una nga, sabi ko nga sa'yo, mabait tayong tao, hindi tayo palamure. Dahil laki tayo sa pagro-rosary nung bata tayo, laki tayo sa Bible study. Pero kailangan talaga nating gawin. Nalabanan yung mga tao na hindi makaunawa ng lingwahe na ginagamit, yung mga salita na tulad ng ginagawa natin. Right. Diba? Na maayos, na hindi palamura, na magalang, ganon. Pero sa kanila hindi pwede. Hindi angkop.
Tama yung sinabi mo. I agree with you kasi miski yung sinabi mo, kaya ka na-drawn into it because there are two types nga daw of sinning, di ba? The sin of commission and the sin of omission. Correct. So pag hindi mo ginawa, sin of omission yun. It doesn't follow na na okay ka, na wala kang kasalanan. Kumbaga, you turn a blind eye, you're just as guilty as those who did not do it, who did things, no? Tama. Wala kang ginawa. Napaka-noble mo naman. Parang dapat yata ikaw ang ihalal natin pag Ayun na, alam mo, brother, noon pa man marami nang nagsasabi nga. Marami ng mga pastor ang nangiinganyo sa akin na kung maaari, baka sakali na aralin ko yung kanilang turo para mangaral. Kaya lang Sir Jojo, parang hindi pa panahon. Ibig ko sabihin, pinipili kong maging mabuting tao. Kaya lang siguro, minsan, kailangan nating baliin muna kung ang ikakabuti naman pangkaramihan. 'Di ba? Minsan kailangan talaga natin na lumiko para sa ikabubuti ng nakakarami. Kaya ito tayo, lumalaban tayo unahin ko na nga sa aking pamilya, sa mga nakakakilala sa akin, ikaw, kilala mo ko, sa aking mga partners sa negosyo, sa mga lahat ng mga kaibigan, huwag ako kayong taka. Huwag na kayong magtaka. Talagang ito pang social media lang. Kung ano yung masamang lumalabas sa bunganga ko para sa kanila, yan ay pang social media lang. Sa personal, mabait tayo. Pero how does it affect how does it affect your businesses? Does it? Or your relationship with your family? Family muna in business. Di ba sila natatakot for you also? Dahil siyempre, in a way, you are in the business of wellness and entertainment. Di ba? Meron bang epekto or sa iyo? Sa akin naman kasi bago tayo pumasok dito, kinausap ko na lahat yung mga dapat kausapin. Una, siyempre, mga anak. Okay lang ba? Siyempre, alam mo naman, yung rules namin, nagkakaroon ng botohan yan 6 yan, 6. So, 6, kailangan, majority doon, kundi 4, di ba? 5, ganyan. O kaya landslide ang boto na payag sila. So, hindi naman lahat payag. Kasi may tutol na sasabihin. Paano kung may nag-absent? Hindi nakasali sa botohan. Dapat gano'n Dapat may quorum, di ba? Dapat may quorum. Tuloy-tuloy naman yung quorum. Kaya sabi ng mga lalaki, halos lalaki lahat, sabi na, go daddy, support ka namin. Kung saan ka masaya, sa tingin mong okay, para sa'yo, doon kami. So, handa sila. Sa mga naririnig nilang pambaba, syempre, normal yan. Sa social media, normal na lahat itawag sa'yo Laiting ka mula paa hanggang ulo. Di ba? Lalaiting ka, normal yan. Sabi ko nga sa mga anak ko, alam nyo, yung mga pambabas na yan, kasi minsan nagsasabi sila na, Daddy, sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Alam nyo, normal lang yan. Si Kristo nga, gumawa na ng mabuti. Niligtas na ang sanlibutan. Pero anong ginawa nila, di ba? Binash pa rin nila. Di ba? Lahat ginawa nila ng kasamaan. Pinako pa sa krus. Pinahirapan ng diba? gusto. Lahat. So, tayo, kahit anong gawin natin, masama, mabuti, may masasabi ang tao. Normal lang yan. Tama. Well, okay naman yun. Ganon din sa mga partners ko. Natatawa na lang sila. Pero parang ang dami yata mga partners. Ano bang sino mong partner? Negosyo ba yung pinag-uusapan natin? Negosyo, syempre. Kasi partner ko isa lang nandito. Sa buhay. Partner sa negosyo, partner sa buhay. Pero yung partner sa negosyo kasi syempre marami yan, iba-iba. Iba-iba sila. So nagtatawanan na lang kami kapag nagkakaroon kami ng mga pagpupulong o mga importanteng meeting, hindi maaalis. Pero alam mo, hindi mo talaga maaalis, Mike, yung I like what you said. Ano tayo pare? Like, you are at a level of now in your life na ang apektado hindi lang yung business mo, pero now you're looking beyond it sa mga tao mo. Ang dami mong pinapasweldo, ang daming everyone, And then now not just family, but you're looking towards the future, and now you're making yourself talagang involved. I think not just for you, but
you know, on a patriotic national level, di ba? Alam mo, Sir Jojo, no, minsan nagtataka ako, bakit maraming mga tao na gusto kunin lahat ang pera, may hangganan naman yung pangangailangan natin, bawat isa. Parang ihalimbawa natin sa isang pinggan na buffet, di ba? Kukuha ka ng pagkain, may hangganan lang kabusugan eh. Yung sobra dun, tatapon mo na yan. That's true, that's true. Ngayon, tanong ko, anong kasiyahan ngayon nung mga walang yang mga magnanakaw na ngayon ay nakakulong? Ano ang silbi ng mga pera nila? Yung ba ay makakapagbigay pa ng kaligayahan sa kanila? Di ba hindi? Ang buhay, naniniwala ko, tama na yung sapat-sapat lang. Meron kang pang-emergency, meron kang mga pondo para sa mga bagay-bagay na kapag kakailangan mo may madudukot ka. Okay na yan. Tapos, yung natitira, ubusin natin yung energy natin sa paglilingkod sa bayan, una. Paglilingkod sa ating mga kababayan. Paglilingkod sa kapwa Pilipino lalo. Yun dapat, kung ganun lang ang magiging mindset, tingin ko, para sa sarili ko, siguro, kung ganun lang ang magiging mindset ng lahat ng mga Pilipino, baka tayo na ang pinakamayaman sa buong mundo. I agree with you. Kasi sabi nga ng tatay ko, di ba? Ang daddy sabi niya nga, how many millions does a one man need? No? We can only have so much. And the rest is like what you said, the rest is luxury. If you need, kahit luxury mo, hindi naman kailangan in excess dahil you cannot be luxurious every single day of your life, di ba? Mawawala ng meaning eh. Mawawala ng meaning, no? And tama yun, I agree with you. Na ang mas merong fulfillment if you become a man for others. No? Kaya ako yung naniniwala sa iyo. Boss Mike! Cervera! hindi naman natin kailangan magpakabanal eh. Tama. Ang kailangan lang natin matutong magmahal. Yeah. Sa lahat ng pagkakataon. Pamilya, kapwa, bansa. Bakit daw todo ang suporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman natin ikakailayan. Talagang tayo nakasuporta sa Pangulo. Naniniwala ako na ang hangarin ng Pangulo ay tulad ng hangarin ko. Have you had a chance to talk to him? Na talagang, minsan na nakapagkita, hi, hello lang. Ganon, shake hands. Pero syempre, alam naman natin ang kabisihan ng ating Pangulo. Hindi naman natin yun na inaasahan pa na makausap ng sarilinan. Hindi na. Basta nakikita natin at tayo ay nakaalalay at bumabantay sa lahat ng ginagawa at kinikilos. At syempre, tagasalag na rin sa mga fake news na mga binabato ng mga kalaban. Speaking of fake news, Mike, give me three talagang peeved ka na hindi totoo na fake news na ibinabato kay Presidente. Tatlo. Alam mo, kilala naman natin ang mga nagpapakalat. Lahat ng mga itong mga fake news na binato sa kanya, hindi lang tatlo, marami yan. Marami. Oo, halos inaaraw-araw na nga nila eh. Pero ang unang hindi ko nagustuhan, galing sa mga dati naming kasamahan bilang tagapagtanggol din nung panahon ng eleksyon, nung 2022. Itong mga vloggers, di ba? Nilalabas nila na ang Pangulo daw ay nagdodroga, may video, ganyan. Okay. Actually, iniinganyo kami na bumaliktad sa pamamagitan nga ng yan dahilan na nagdodroga daw ang Pangulo. Para sabi ko, sa aking sarili, nasaan ang ebidensya? Yan naman tayo lagi, di ba? Kailangan may resibo. Nung hindi may pakita ang resibo, nag-iisip naman tayo. So, sa akin, kung yan ay totoo, dapat nung 2022 election, nilabas nyo na. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, tsaka nyo sasabihin, sa akin, sa aming mga kasama, di ba? Na merong ganyang video. Kumbaga parang just because nag-away tayo, gawang ka na ng storya. Yan, ganon, di ba? Porque hindi nyo ba nagustuhan na yung gusto ng nanalo, na Pangulo, gagawa mo na ng propaganda. Ako naniniwala na propaganda ito. Kasi nakakasama ko yung mga taong involved sa propagandang ginagawa kay Pangulo. Hindi na natin iisa-isahin. Kasi nire-respeto natin sila bilang mga kaibigan dahil nakasama natin. Pero alam nila sa sarili nila na lahat ng mga binabato nila ay puro mga fake news. Unahin natin yan. Yung nagdodroga daw, di ba? Okay. Wala yan. Pwede ba yon? Yung sila na yan 3 taon, brother. Nila na ang Pangulo, may video na nagdodroga, ilalabas daw nila
ilalabas ng ilalabas hanggang nakatatlong taon na. Right. Hindi pa rin na ilalabas hanggang napilitan sila. Kung maalala mo yung video na pinalabas sa ibang bansa ni Harry Roque at ni Maharlika, ayun na yun. Napatunayan na natin, peke yun. At eto, marami pa. Yung nag-aaway daw ang mag-asawa, pinukpok daw ang ulo ni Pangulong Bongbong sa Malacanang at itinakbo sa ospital. Yung mga ano nila, mga banat na ganon. At etong pinakaayaw na ayaw ko, yung kalusugan ng Pangulo ay ginagawa nyo na propaganda para magalit ang tao o mawalan ng tiwala ang tao. Di ba pinakalat nila ngayon may mga kaso sa NBI. Yung medical report na peke, pinakalat nila Jason sa yung minsan na imbita mo rito, naging guest mo, na ewan ko kung bakit nauunawaan mo kasi habang pinapakinggan ko, talagang nahihirapan ako unawain Oo, di ba? Oo. Naalala mo ba yun? Sabi ko, si Sir Jojo, nag-imbita ng kailangan paulit-ulit yung sasabihin bago mo maintindihan. Pero bilib na bilib ako sa iyo doon. Oo, naunawaan mo pero si Chavit hindi naunawaan. Sabi ni Chavit, mahirap talaga unawain. Lalo na bingin na rin si Chavit dahil may edad na, di ba? So, yan yung mga bagay-bagay na ayaw nating gawin sa Pangulo dahil Pangulo ng bansa, ama ng bansa, na dapat nire-respeto. That's right. Ayaw ninyo, hintayin ninyo pagkakataon. Sa akin lang naman, ang aking opinion, hanggat siya yung Pangulo, irespeto nating matapos. Sandali na lang yan Biruin nyo, mula nung nag-umpisang naging Pangulo, hindi nyo na hinintuan. Mukhang balak nyo pa hanggang kahuli-hulihan ng araw ng Pangulo. Abay, gagawan nyo pa rin ng kwento. Huwag naman. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang bansa. Ang kasiraan ng Pangulo ay kasiraan nating lahat. Exactly. Diba? I agree with you with that, no? Kasi on that, dahil ewan ko nga kung bakit yung iba lumalabas pa ng bansa and then they get interviewed. Ang sama tuloy ng imahe natin. Unlike yung iba na, siyempre, iba yung lalo kung public official ka, sa yung manggagaling, kasiraan, hindi yung kasiraan ng tao o kasiraan ng bansa natin as a whole di ba? Sabi ko nga, brother, masyado kayong nagiging panatiko. Ako, hindi ako panatiko. Tumitingin lang ako sa alam ko na tingin kong tama. Wala namang perpektong gobyerno. Kung hambingan lang ang pag-uusapan, malayong malayo. Duterte, yun ang kanilang laging sinasabit, ginagawang dahilan kung bakit ayaw daw nila sa bagong presidente. At nagiging dahilan pa, kaya ginugusto nila yung ngalang anak na Sara Duterte, na aminado na bobo. Biruin mo, hindi marunong mag-computer. Daig pa ng anak mo, Sir Jojo. Di ba? Hindi marunong mag-computer. Saan ka nakakita ng ganong magpipresidente? At babasa na lang, mali-mali pa. Di ba? Mali ba talaga yung scriptwriter niya o mali yung pagkakabasa niya? Kawawa naman yung taong nagsulat. Mukhang tama naman, mali lang talaga bumasa. Di ba? Alam mo, there's so many things na I've heard you say na ang daming mga followers mo. Yeah, million na nga ang naniniwala at nakikinig sa'yo. One thing that's really nice about you is you say it in a very light, charismatic way, pare. No? Let's talk about the VP Sara now. Kasi nakikita ko minsan talagang kaya justifiable, not justifiable, it is inevitable, is a better word for it, na talagang lahat sila galit na galit sa'yo. Because umabot ka na dun sa stage na parang to you, parang hindi lang pantao, parang sa sarili mo na, inis ka na talaga kay Sara, kay VP Sara. Hindi lang kay Sara, kundi sa buong pamilya. Buong pamilya. Mula sa ama, mula sa anak na si Pulong, mula sa kay Sara Duterte, kay Baste. Si Kitty, excuse na natin. Masaya na sa apo ni Chavit yun Excuse na natin yun, di ba? Oo. Masaya na sa apo ni Chavit yun. So yung dahil galing yung kiti-kiti, di ba? Eto, tignan mo naman. Paano ka naman hindi maiinis? Si Pulong, kita mo naman, mahilig sa pokpok. Okay. Di ba? Okay. Si Pulong, nakita mo, ayan, nagkalat ang video. Mukhang hindi yata nasarapan dun sa binigay na
booking, muntik saksakin yung yung bugaw. Napanood ko rin yan. O, di ba? Si Sara Duterte. Hindi nga natin alam kung nagsasama pang mag-asawa sila Mans eh. Di ba? Hindi natin alam yon. Kaya nga dapat liwanagin din ni BP Sara yan. Pero magkasama pa rin na yata yung funds nila. Yung pondo nila siguro. Di ba? Pera-pera na lang ba? Kasi marami tayong balita na kesyo nagkakaroon na ng ibang mga relasyon si Sara. Di ba? Dapat liwanagin niya para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Kaya lang sabi nga sa flip top, gusto mo bang paniwalaan yung tao na hindi nagpapaliwanag? Di ba? Buti pa yung mga hurado. Ipinapaliwanag nila kung bakit yun ang boto. Pero si Sara Duterte, gusto mong iboto, ayaw magpaliwanag ng di ba? Saan mo dinala yung mga pera na hinahanap ng taong bayan? Ang sagot sa'yo, milyon lang yung ninakaw. Yung bilyon, hanapin natin. Yung trilyon, hanapin natin. Tama bang katwiran? Di ba parang pag-amin na yan, na talagang ikay magnanakaw, ang COA na nagsabi, ibalik mo ang halos, kulang-kulang na kalahating bilyon sa iyong confidential fund. Ano na ba yan? With finality na ba yan sa COA na yan? Sa COA, pinababalik na. Final na yan na order. So na, wala? Hindi, wala. Ibabalik pa ba nun? Mukhang matakaw talaga sa pera. Siyempre, hindi na ibabalik yon. Kalahating bilyon mahigit yun. Kalahating bilyon, ano? Ayaw bawasan yung 6.7 billion nila. Kahit yung 7 na lang ibalik Para yung kasama yung interest. Ano po na? May matitira pa rin na 6 billion. Yung 0.7 billion ibalik niya sa COA. Itong figures na yan came from AMLA, tama ba yan? Are those yung figures na ayun na, yun na nagkasama-sama na yung mga investigasyon ng BSP, AMLA, at saka yung binigay ng record ng bangko, at syempre ng COA na rin. Pero alam nyo, simplihan natin. Bakit nga ba, di ba? Merong Duterte, may Marcos. Sana matuto tayong magkumpara. Unahin natin si Duterte. Ano sabi ni Duterte noon? Within 3 to 6 months, wala ng droga, wala ng korupsyon. Tigil nyo yan. Sabi niya yun. Umasa ang marami. Di ba? Sabi nila, yes, ang galing. Di ba? May pa-jet ski pa yun. Di ba? Yes, ang galing. Pumapalakpak Pumapalakpak yung mga tao. Bakit kamo? Kasi karamihan ng mga naniniwala kay Duterte noon talaga hanggang ngayon. O maaring may mga nabudol noon na may utak naman, kaya lang, marami talaga yung mahihina. Yung nasa laylayan, class E. Kung may A, B, C, D, may E. Yun, nandoon silang lahat. Yan lahat yung mga, tignan mo kung paano makipag-usap. Tignan mo kung paano makipagtalastasan. Di ba? Hindi mo makakain. Naranasan mo yan. That's right. Ngayon, eto yan. Meron bang natupad? Siya 3 to 6 months niya. Sabi niya, ubusin ko ang korupsyon sa gobyerno. Tanong ko sa taong bayan, makinig kayo. Tanong ko, ni isa ba na kurakot sa bansa? Politiko. Kahit na lang, sino na lang banggitin nyo? Meron bang napakulong yung mama? Kahit isa lang. Ikaw, 3 hinahanap mo sa akin Ako, isa lang. Di ba? Kayo walang Ngayon, bakit kayo nagagalit sa Pangulong niloklok na sambayanan? Ilan na napakulong? Naibalik na yung 2 mag-best friend. Kaibigan mo yan, alam ko. Di ba? Si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Hindi lang sila. Maging yung kanyang cabinet secretary na si Bunuan, pinakulong na. Hindi lang yung mga yan. Yung mga kontraktor na naging kontraktor ni Digong noon, ang mga Diskaya. Isama mo pa yung mga district engineer, BGC boys. Hindi natin nakasama yan. Bakit? Hindi naman ganun ang lakad natin Dahil tayo, yung ating kinikita, pinaghihirapan natin. Di ba? Ngayon, bakit nyo sisisihin ng Pangulo? Malapit na nga, pati pinsan, ipapakulong na Sino ang totoo? Yung totoo ba, yung walang napanagot? O yung tuloy-tuloy na nagpapanagot? Kahit ikaw, Villanueva.
Sa isang linggo, lagot ka na. Oh. Isipin nating maigi. Isipin nating maigi kasi kung yan lang ang pagkukumpara natin, wag na natin palawigin. Kasi malayo na eh. Sagutin muna natin. Isipin natin, sino ba talaga nga ang totoo? Galit ba talaga sa korupsyon si Digong? O laway niya lang yun? Proyekto, wala ngang nagawa eh. Kahit gamitin nyo nga, sabi ng isang vlogger natin, kahit gamitin nyo yung internet ninyo, mag-wifi na kayo, mag-browse na kayo, mag-research na kayo. Wag lang si Sarah, hindi marunong mag-computer yon. Pero kayo na lang. Oh. Di ba? Wala kayong makikita na natapos na proyekto yung Pangulo nyong si Digong. Etong 2028 is in the offing, upcoming na ito di ba? So sabi nila, presidential timber pa rin daw si Sara, which I know that you're not, siya, totoo ba, Juan? Gusto ko lang manggaling sa'yo. Siya ba still the person to beat o wala na siya? Alam mo, sa totoo lang, wala na eh. Wala na. Yang mga lumalabas na mga numero, laban sa kanya, para sa kanya, Pababa pabor sa na kanya, nga eh. pabor sa kanya, wala na yan. Bibigyan kita ng example. Inikot na nila ang buong Pilipinas para magpapirma bilang suporta sa ama para daw mapauwi. O, yun ang kwento nila eh. Mapauwi si Duterte, pumirma kayo. Ilan ang pumirma sa buong Pilipinas? 300 humigit kumulang. Nasaan ang milyon-milyon? Kung totoo na marami kayong taga-suporta, ilang taon nyo nang binabalak at pinagtangkaan na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung huli nyo, di ba, one time, big time? Kasama si Defensor na nahulihan yung pamilya, ang negosyo. Hindi tayo nakapunta. Ganun ba? Di ba? Hindi tayo nakapunta. Yes, tabi-tabi. Hindi kasi tayo ganun. Si Chavit, yun ang magkasama sa one time, big time. Itinodo na nila yun, Wala talagang numero. Ang numero ay dahil lang, sa akin lang opinion, dahil sa pera. Alam mo naman ang survey Siyempre, papabor sa'yo. Kung sino magbabayad, wala nga naman yung... That's right. Alam nga naman, iba mang kinabang. Ikaw nagbayad. Siyempre, papabor sa'yo. Mag-survey ka sa makina, sa mga trolls. Hindi nyo ba napapansin yung mga trolls nila walang mga muka? Pansinin nyo, yung mga nagko-comment dyan. Nabubuhay na lang sa makina. Yung political career ni Sara Duterte. So wala na rin. Hindi na rin talaga, she's no longer a threat, no? Wala na. Brother, wala na yan. Hindi na yan ang kalaban. Kita mo naman yung numero ni Rapi Tulfo at saka ni Sara Duterte, pantay na. Kung silang dalawa maglalaban, hindi naman nagdedeklara si Rapi Tulfo, si Idol. Diba? Si Senator Rapi Tulfo. At ngayon, sinisiraan nila. May propaganda na. May propaganda na rin. Wag na natin pag-usapan si Basti, Ayaw sa lalaki nun. gusto daw babae. Ayaw daw sa lalaki. Diba? Ganun ba? Props Totoo niya ba lang. yun? Totoo ba yun? Props niya lang daw si Ellen. Really? Oo, kasi hindi naman talaga si Ellen ang gusto, kundi si Derek. Tumulay lang. The closest you can get, ganun ba yun? Oh my God. Wala tayong itatapon dito sa napansin ko natin, brother. matindi to. Hindi, pero yun naman. Ako naman, pare, I know you to be a person of, tawag dito, of analysis. And hindi ka naman basta-basta nagsasalita without basis or validation. So, I give it to you, pare, no? I give it all out to you na yung the things that you say and the things that you share with our audience. Kasi naman, mga kapolitika, alam mo ito si Mike Cervera, si pare Mike, matagal ko na rin siyang kaibigan. And I know his, yung strength of character niya, and one of which is integrity. So, pare... Brother, hindi tayo yung mga vlogger na tulad ng vlogger sa kabila.
Yung mga vlogger dati saan galing, kita mo naman. 'Di ba? Hindi maaayos talaga yung background nila. 'Di ba? Hindi eh. Yung iba, kita mo, ang hinahangaan nila, mahilig sa yung isa nagbebenta ng kita nyo, 'di ba? Anong kredibilidad yung mga klaseng ganon? It's a Diba? classic example of tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ikaw, kilala mo ko. Bago pa lang tayo dito sa social media, hindi naman tayo katulad nila. 'Di ba? Hindi man tayo perpekto, makasalanan din tayo dahil nga tao nga tayo, pero hindi tulad ng kasalanan nila. Yung kasalanan natin, hindi kasama sa 10 utos ng Diyos. Ganun ba? Tuwa sila. Iba. Speaking about sa Diyos, no? Ang laging hinihingi ang favor ng Panginoon Diyos, ito si ano ba ta? Senate President ba siya o Senator lang Alan Peter Ay, wala Cayetano? na. Ano ba yan? Kailangan niya na pumunta sa Korte Suprema para ilaban na yung pagiging Senate President pa niya. Anyway, wag na nating palalimin. Ang tanong kasi dyan, maka-Diyos ba talaga? Kasi sa tuwing merong sesyon, lumuluhod pa. Minsan nabibigyan ng hindi magandang impresyon o nabibigyan ng mali siya yung pagluhod-luhod niya. Di ba? Di ba? Ang pangit eh. Ang pangit tignan mo. Nakatayo. Di ba? Tapos bigla kang luluhod. Abay, dinadaig mo na si Kibuloy. Baka naman gusto niya nang pumalit kay Kibuloy. Di ba? Okay. So wala na talagang itong kanyang ginagawa ngayon sa Senado or ang hindi niya paggawa sa Senado kasi precisely kaya nga siya supposed to be natanggal dun sa is because he's not going to work. Hindi siya pumapasok Yun din. na nga. Di ba? Ang problema nga, nung pinapapasok, ayaw pumasok. Nung hindi pinapapasok, pumasok. Anong klaseng utak yan? Baliktad talaga, di ba? Ano kabaliktaran ng lalaki? Naipasok pa. Di ba? Baliktad talaga. Kaya sabi ko sa'yo, mahirap talaga tansyahin, alam mo naman, yaan yung aking hinahawakan. Mga ganyang klase ng kasarian. Right. Maraming under na payroll. Kaya kabisado mo yung mga Kabisado ko yan. Okay. Wag nyo kaming baklain. Dahil sanay kami sa bakla. Di ba? Ano ba itong iniinom natin, pare? Ako tubig lang, brother. Tubig lang to, tubig lang. Kasi naalala ko, may kape ka nun na... Oo. Hindi, tsaka, 3 araw na, mainit pa rin pakiramdam. Naalala ko yun Next time yata yun ang iinumin natin. Tagal na rin na pala tayong di Okay. Itong 2028, you think, since wala na, who do you think are the presidential contenders? Alam mo, brother, sa akin Sir Jojo, sa mga hindi nakakalam, parehas kami ng kinasasaniban na organization. Kaya minsan natatawag kong brother. Sir Jojo, sa akin lang, kahit sino, lahat naman may karapatan. Minsan nga, iniisip ko, ikaw mag-president, ako mag-vice Baka sakaling maayos natin. Baka sakaling maayos natin. Bakit? Hindi tayo magnanakaw Di ba? Ikaw ba kaya mong ialay ang buhay para sa bayan? Ba? Kasi ako kung para sa bayan, iaalay ko Inalay ko nga yung buhay ko sa babae. Sa bayan pa kaya? Sa babae o sa inang bayan? Sa babae yan. Sa babayan Tama ka dyan. I agree diba? with you. Pero sa totoo lang, hanapin natin yung mag-aalay at magmamahal. Magmamahal sa ating mga kababayan, magmamahal sa ating mga Pilipino, at magmamahal dito sa ating bansa. Kapag ka merong ganyan, yun na yun. Okay ba sa'yo si Presidente will continue? Kasi there are talks that
their talks and their walks to that Liwanagin ko lang, yung mga chismis nila, tinanggi na ng Pangulo. Na wala siyang balak doon sa sinasabi nung kapatid niya nakabaliktaran kay Pinocchio. Kapag ka nagsisinungaling, yung baba humahaba. Di ba? Tama, Okay. di ba? Oh, okay. Pag nagsisinungaling, sasabihin mo, paano mo nasabing sinungaling? Di ba yung video nga, binawi, sabi ni Rapi Tulfo, how siyaw? sabi ni Senator Rapi Tulfo, how siyaw? Hindi natin papayagan yan. Tinanggal. Ano sinisi? Yung stop, kawawa naman. Di ba? May masisi lang. Yan yon. So talagang so continuity is you're up for you're still good. Hindi ako para sa akin, kalimutan nyo na yon yung i-continue niya pa yung pagiging presidente. Wala sa bokabularyo niya yon. At wala ni gabuhok sa plano niya yon. Wala. So, kung hahanap tayo ng iba, wala na, hindi na kasama si presidente. Hindi na kasama si presidente. Hindi na talaga. Gusto niyo mag-retire na Sa akin siguro. sa aking pangunawa ito, sa akin. Pero I don't know if you'd agree with me, pero the only problem with the president is actually masyado raw siyang mabait. Masyadong laid back. Alam mo, brother, Hindi siya masyadong... Sir, diba? Sir Jojo, alam mo, anong pagkakaiba lang masyadong matapang at masyadong mabait? Yung masyadong matapang, sinubukan nyo nga eh. O di ba pinatay lahat yung mga kamag-anak nyo? Ano nangyari? Nabago ba ang gobyerno? Nabago ba ang Pilipinas? Naiangat niya ba? Hindi ba lalo tayong nalugmok? O ngayon nagkaroon ng mabait? Saan ba talaga kayo lalagay? That's true. Alam nyo, nasa tao yan eh. Nasa sa inyo na rin. Hindi naman kaya kasi ng presidente mag-isa yan. Kailangan niya ng kasama. Exactly. Kailangan niya tayo. Kailangan niya na umakbay, humawak sa kamay at lusungin natin yung katotohanan na pagbabago. At doon mag-uumpisa yung tagumpay. Kaso, wala eh. Mas inuuna ang sarili. Magnanakaw ng magnanakaw. Dahil akala nila hindi sila ipakakulong ni Pangulo. That's right. O tingnan mo si Bunuan. Sabi niya, house arrest na lang ako. Hindi pwede. 'Di ba? Kailangan kung ano yung nararanasan ng ordinaryong preso, dapat hindi maranasan mo. Actually, I agree with you on that. Talagang ang hindi kaya ng presidente na siya lang kasi any leadership, especially of this magnitude, yung ganyang presidency, needs a group of it needs a delegation, Yun nga lang, sadly, I'm sure you'd agree with me also with this, Mike, na merong mga ibang na hindi ganun hindi niya maasahan sa tama kasi may mga sekretary rin siyang parang hindi gumagawa ng sang-ayon sa mga pangangailangan natin mga Pilipino. Talagang ganun siguro, Sir Jojo Kahit sa isang maliit na kumpanya, may ganyan talaga. Exactly, exactly. Na hindi maiwasan na may mga bunuan na pagkatao. Kita mo, binigyan ka na ng posisyon para sana tumulong sa kanyang gobyerno, tumulong sa bansang ito. Pero ano nangyari? Ipinagkanulo mo. Oo nga Nakakainis at nakakadurog ng puso dahil yung tiwala na binigay sa'yo, sana marami ng tao ang natulungan na hindi na binabaha ngayon. Kaso, ayun. Pero I think all is not lost. Hanggang 2028 pa naman 2026 pa lang. So we still have a good 2 years to go. And 2 years, mahaba pa rin yan It's still there are things that can happen and things that he can do. Yun na nga. Diba? Kaya lang nakikita mo naman ng mga kalaban. Sabi ko nga sa inyo, yung kalaban ni Pangulo, parang tinatalian nila yung liig, napilit hinihila pababa. Paano naman aangat kung ganyan na magiging ugali ng mga kalaban na tulad nila Sara Duterte? Yang kampon ng mga Duterte, di ba? Kung meron naman siyang kakamping katulad mo, Mr. Mike Cervera, medyo kampante na si Presidente. Maliit lang tayo na bahagi. Gaalikabok lang tayo na bahagi. Pero kung gusto nyong maging kamao tayo, sama-sama tayong lahat. Walang maiiwan. 'Di ba?
sama-sama tayo ng mas malaking bato. Hindi lang alikabok yung tulad ko, yung sumasama sa Pangulo. At ang Pangulo ay may puso na hindi kailanman babaliwalain yung ating pagsisikap at pagsasakripisyo. Boss Mike Cervera, we will now go to our name drop. Ha? Yan. Yung name drop natin, you know how it works naman eh. I will say your name, and then you drop your thoughts, your quick thoughts about them. Ha? Okay, simula tayo sa mga ano muna. Si Banat Bay. Ay, fake news. Fake news. Fake news peddler yan. Okay. Attorney Jess Falsis. Ayos yan. Oh, magaling. 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 Alright. Attorney Jess, ha? Jack Argota. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan siya. Paano ko siya bibigyan ng aking thoughts? Mahirap intindihin. Mahirap intindihin. Okay. Pero teka muna, may chismis. Gagawin daw spokesperson ni Sara pag nanalo. Ganun. biniro ko kasi. Sabi ko, Jack, ikaw yata ang magkakaroon ng NGO. Dalawa pa. Kaya biro okay, si Lovely Granada. Mahusay. Mahusay. At talaga naman, napakabait. Okay. Ito naman, Senator naman tayo, ha? Alan Peter Cayetano. Bakla. Diretso, di ba? Yun, tingin ko sa kanya, laging lumuluhod eh. Jesus Cordero. Kung mayroong 13, siya yon pang 13. Pang 13. Oo. Judas. Diba? Okay. Sherwin Gatchalian. Mayor namin yan sa Valenzuela. Okay. Talagang mahusay at dedicated sa trabaho. Na siya ang unang-unang nakapagpaganda ng Valenzuela. Wow. Proud Valenzuelano. Good. Marcoleta. Ay, putik na yan. Ito yung tao na hindi mo kayang unawain kung ano yung nararamdaman. Dahil masaya, malungkot, iisa yung itsura niya. Diba? Ang hirap nun kapain kung ano nararamdaman. Masama, babaloob mo sa akin. O ano, natutuwa ka ba? Napapagamot ka na lang sa ulo kahit walang buhok. Biro lang kayo, no? Okay. Pia Cayetano. Pia Cayetano, uto-uto. Uto-uto? Oo. Uto-uto. Uto-uto, naniniwala kay Alan eh. Alam niya si Raul at bakla yun eh. Di ba? Risa Ontiveros. Alam mo si Risa, na-meet na natin minsan, makabayan talaga. Makabayan. Okay, ito maganda to. Robin Padilla. Bobo! Yan ang naging senador natin na pinakabobo sa kasaysayan ng nabuhay tayo. Yan ang nakasaksihan ko na pinakabobong senador. Pinakabobong senador. Okay. Bato de la Rosa. Ayun. Nagpapanggap lang na bato. Palakang bato pala. Talon ng talon eh. Hindi mo malaman kung saan na nakatira eh. Palakang bato. Okay, Tulfo Brothers, Rafi and Erwin. Ngayon ayos yung ginagawa nila. Oo, maayos ngayon yung pinapakita talagang natutuwa ang sambayan ng Pilipino. Kasi nasa TV5 ako eh. Ganun ba? Hindi, seryoso. Okay. Ito na, John Vic Remulla. Muntik na akong humanga. Alam mo kung ano kulang? Kung sinampal mo si Cayetano, John Vic, pinagtanggol kita. Pero ekes ka pa rin. Puro ka lang dada. Dada. Pero sige, bigay na natin. Pinagtatalunan pa kung inaresto ba o sumuko si Jinggoy eh. Ano ba talaga? I-credit nyo na. Iisa na lang yan eh. Wala pa nga napapatunayan eh. Ito si Boying Remulla. Ayos yan. Diyan na lang nakakapit si John Vic. Kaya siya nananatiling DILG. Kay Kuya, ganun ba? Kay Kuya. Okay. Ito, Kiko Barzaga. Kiko Barzaga, ayun. Si Raulo rin. Yan yun. Nawala na. Hindi na siya congressman. Na-expel na. Si Raulong naging congressman. Saan ka nakakita ng meow-meow ng meow-meow? Alam mo, naaawa ko sa kanya. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Naawa ko sa'yo, Kiko Barzaga.
ikaw ay nagkaganyan dahil kulang ka ng gabay ng magulang. Sayang nawala agad yung magulang. Hindi sana siya magkakaganyan. Okay. Ito na lang. Para matapos Dami na tayo, yata. ha? Marami pa eh. Dami. Sarap sanang pagkwentuhan tong isa-isa yung talagang mahabaan eh. Si General Torre. Matapang! Matapang yan! Towering. Oo. Ibang klase yan! Ibang klase, ha? Oo. Idol yan, idol. Ayan. Okay. Last but not the least, Sandro Marcos. Tahimik pero mapanganib. Tahimik. Pero mapanganib. Mapanganib talaga. Run silent, run deep. Ganun ba? Iba klase si Sandro. Hindi mo masyadong marinig pero hindi mo alam. Siya na pala ang may pakananan lahat. Ganun ba? Tama, di ba? Yun, tahimik pero mapanganib. Ay, no. And he's after also the taking care of his father. Siyempre. Siyempre naman. And that's one thing that's very evident, and that's when it comes to love of parents, if mahal mo ang magulang mo, it follows na mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang Diyos mo. Sabi Diba? ko nga sa iyo, mananalamin ang anak sa magulang. Kung ano ang magulang, siyang magiging anak. Kaya tignan mo, si Digong, ano ang mga anak? Di ba? Yeah. Yung katangian ni Digong, naghati-hati sa 3. Apat pala. 4, gawin nating 4. Kay Kitty, kalandian. Kay Pulong, tignan mo naman, kayabangan. Kay Sara, kita mo naman, pagiging bayolente. Kay Pulong, pagiging babaero. Pinaghati-hatian. Yung katangian ng ama. Yun na lahat. Kaya kung iboboto nyo, silang 4 para presidente nyo, mga tanga. Okay, last but not the least. Meron pa. Ito na. Let's wrap it up kasi we're so pressed for time. But again, alam ko naman it is in your heart that you are like this, Mike, because you are a patriotic by nature talaga, no? You love your country. I-address mo na lang ngayon yung mga DDS na nanonood sa atin. Silang i-address mo. Okay. Kasi maraming naniniwala na sa'yo about your love of country, and yung tulungan ng government, but i-address mo yung ating mga DDS na nanonood. Alam nyo, mga kababayan, mga DDS, sabi ko nga lagi sa vlog ko, mahal na mahal ko yung mga yan. Wala naman ako dito kung wala sila eh. Bakit? Kung ang aking kakausapin at paliliwanagan, maliliwanag na ang isip, para saan pa? Kaya po ako nandito, nagpapaliwanag, umaga't gabi. May replay pa. Para matuto kayo sa dapat ninyong paniwalaan. Sabi nga ni Francis Magalona, i-quote natin yan, talo-talo tayo pag may diskusyon, pero dapat nagkakaisa tayo pag may revolusyon. Hindi po pwede na kapag may revolusyon, magiging makapili kayo tulad ng mga tsinador. Tama! Kaya doon tayo, sama-sama tayo sa tama. Huwag nating imamali ang tama. Diba? Kung hahanapin nyo ay yung gobyernong matuwid talaga, walang kapintasan, siguro sasabihin ko sa inyo, gumawa kayong lahat, kayong mga DDS, gumawa kayo ng sarili nyong bansa dyan sa West Philippine Sea, katabi ng China, at doon kayo magsama-sama. At titiyakin ko, sila ang pinakamahirap na bansa. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Rodolfo Concepcion, Laiba Barcelona, Orlando Hasmen, Belia Bautista. Nandyan din si Ninoka Azor, Nino Piramo, Terby, Merna Didoki. Nandyan din, isyadat natin si Rales Carlinga, Paul Tawaken, Joseph Bitog, Matia Mamarel, Federico Nibalasca, and hi to Daniel Oviedo. Okay, sa mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay, awa at pagpapala para sa aming lahat. Naway pagkaisahin mo ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. Ingatan mo ang bawat pamilya,
bigyan ng kalusugan ang mga may karamdaman, lakas ang mga nanghihina at pag-asa ang mga dumaraan sa pagsubok. Hinihiling din namin ang iyong patnubay at proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway pagkalooban mo siya ng karunungan, katatagan, mabuting kalusugan at malinaw na pag-iisip sa pagtupad ng kanyang tungkulin para sa bansa. Ilayo mo siya at ang buong sambayanan sa anumang kapahamakan at naway manaig ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Pilipinas. Amen. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,